Sabi nila, huwag ka raw manghusga ng tao bilang isang grupo. Or, in English, do not generalize. Ano nga ba ang mga generalization na kalimitan nating naiisip? Kunwari, kapag galing sa mayamang pamilya ang iyong boyfriend o ang taong iyong mamahalin, iisipin mo o ng pamilya mo o ng mga taong nakapaligid sa'yo na hindi na magiging masaya ang inyong relasyon dahil kokontrahin ito ng parte ng karelasyon mo. Well, ibahin nyo ang kwento natin for today's video. Nakakaantig, nakaka-warm ng damdamin. Pero bago yan, nako, mas mawa-warm po ang damdamin ng inyong Mamma Mia kung kayo po ay bibisita sa Blue App page ng Shop in Style. Ayan po ang itsura ng kanilang Blue App page sa pakibisita. And syempre, patingin-tingin na rin kayo dyan. Baka naman may mapusuan kayo, 'di ba? Ang ganda-ganda ng quality po dahil original naman talaga ang pinopost nila at walang fake. Anyways, wag na nating patagalin to. Ito na po ang ating tampok na kwento for today. Dito lamang sa Dear Mamma Mia. Minsan, ang ating mga takot ay nasa sarili lang nating mga isipan. Minsan, ang mga sinasabi ng ibang tao ay hindi naman nakabase sa tunay nilang karanasan, kundi base sa panghuhusga ng iba. Dear Mamma Mia, hello sa inyong lahat, lalo na sa bumubuo ng programang ito. You can call me Vicky. 27 years old at isa po akong cashier sa isang sikat na pharmacy dito lang sa amin. Mamma Mia, aaminin ko hindi ako sosyal na babae. Isa lang akong simpleng empleyado na halos buong araw nakatayo sa counter habang paulit-ulit na nagsascan ng mga shampoo, lotion, lipstick, vitamins, mga gamot, at kung ano-ano pang produkto habang nakapaskil ang pilit ng ngiti sa labi ko. Ma'am, may card po kayo? Sir, nakasale po pala tong sunscreen. Thank you po, balik po ulit kayo. Yan ang karaniwan sa mga linyahan ko. Paulit-ulit, araw-araw. Minsan nga kahit masakit na ang likod ko at namamanhid na ang paa ko sa kakasuot ng heels, ay kailangan ko pa rin ngumiti dahil yun ay parte sa trabaho ko. Kahit may mga customers na irritable, kahit may mga sumisigaw dahil walang stock, kahit may mga tao na akala mo pag-aari nila yung pagkatao mo dahil naka-uniforme ka lang, ay kailangan ko pa rin gawin at panindigan ang trabahong aking pinasukan. Ganun talaga, kailangan kumayod, lalo na kung galing ka sa hirap. Lumaki ako sa maliit na bahay na kapag umuulan ng malakas, kailangan mong maghanda ng timba sa iba't ibang sulok nito dahil tumutulo ang bubong. Yung electric fan naming maingay na parang tricycle na paandar kapag gabi. Yung instant noodles na hinahati pa namin ng kapatid ko para pareho kaming mabusog. Kaya naman nang makilala ko po si Art, pakiramdam ko ay parang may taong unang beses akong tinignan bilang babae at hindi bilang isang kahera lang. Si Art ang tipo ng lalaking hindi mo aakalain na papatol sa isang kagaya ko, Mamma Mia. Matangkad, malinis manamit, yung tipong parang mabango palagi, soft-spoken. At higit sa lahat, mabait. Hindi yung tipong mabait na pakitang tao lamang. Yung ramdam mo talagang genuine ang kabaitan. Yung klase ng lalaking ihahatid ka pa uwi kahit madaling araw na,
dahil ayaw kanyang mag-commute mag-isa. Yung lalaking tatandaan yung favorite mong street food kahit minsan mo lang naman itong nabanggit sa kanya. Yung tipong kapag pagod ka galing trabaho, ikukuha ka ng tubig kahit hindi mo hinihingi. At oo, mayaman sila. May family business silang restaurant dito sa lugar namin. Kilala ang pamilya at apelyido nila. Hindi naman yung sobrang alta na parang nasa teleserye. Pero yung halatang lumaki sa komportableng pamumuhay. May 2 sasakyan sa kanilang garahe. May mga kasambahay. May stockroom pa sa likod ng bahay nila na puno ng supplies para sa kanilang restaurant. Samantalang ako, sanay akong nagtitiklop ng karton para gawing patungan ng electric fan kapag baha sa loob ng bahay. Kaya nung naging kami ni Art, aminado po akong natakot ako. Hindi dahil sa hindi ko siya mahal, kundi dahil alam kong hindi pareho ang mundong kinalakihan naming dalawa. Pero pinatunayan ni Art na wala siyang pakialam doon. Mahal kita, Vicky. Hindi ko kailangan ng mayaman. Ang kailangan ko, yung totoong pagmamahal. Paulit-ulit niya yung sinasabi sa akin noon. At naniwala naman ako, Mama Mia. 6 months na kaming live-in sa bahay nila habang nag-iipon para sa sarili naming place. At doon nagsimula yung insecurities ko. Hindi dahil kay Art mismo, kundi dahil sa mama niya, si Tita Julia. Hindi naman masungit si Tita Julia. Sa totoo lang, mas gugustuhin ko pang sinisigawan niya ako minsan. Kasi mas madaling intindihin ang galit kesa sa katahimikan. Si Tita Julia kasi, napakatahimik. Masyadong tahimik, Mama Mia. Sa loob ng 6 na buwan naming magkasama sa bahay, ay parang invisible lang ako sa kanya. Hindi naman niya ako inaaway gaya ng mga nakikita natin sa mga teleserye. Pero hindi rin niya ako kinakausap. Kapag kakain sila, minsan mauuna silang kumain nang hindi ako tinatawag. Kapag nagtatanong ako kung may ipapabili siya, simple lang ang sagot niya. Wala, okay lang, sige. Walang lambing, walang warmth, walang connection. At bilang babaeng lumaki na sanay mag-overthink, unti-unti akong kinakain ng sarili kong pag-iisip. Hindi niya ako gusto. Sa paningin niya, hindi ako bagay sa anak niya. Cashier lang kasi ako eh. Minsan pa nga kapag nagluluto ako para sa bahay nila, pakiramdam ko hindi niya kinakain yung luto ko. Naalala ko noon, isang beses, nagluto ako ng chicken adobo. Favorite kasi yun ni Art, Mama Mia. Excited pa ako noon. Nag-search pa talaga ako sa YouTube para mas lalong sumarap yung luto ko. Pagdating ng dinner, kumain si Art ng 2 plato. Pero si Tita Julia, tinignan lang niya yung pagkain. Tapos, kumuha ng daing sa ref at pinaprito iyon sa kasambahay. Ngumiti pa siya ng bahagya kay Art bago umalis. At ako, tahimik lang akong nakatingin sa plato ko habang parang may nakabara sa lalamunan ko. Hindi ko yun sinabi kay Art, Mama Mia. Ayokong pagmulan yun ng away. Ayokong isipin yang insecure ako. Kaya mas lalo akong bumawi. Naglalaba ako minsan, naglilinis, tumutulong sa kasambahay na mag-ayos ng dining area. Tumutulong lalo na kapag day off yung ibang kasambahay nila. Hindi ako nagbibigay ng pera dahil ayaw nilang tanggapin. Pero gusto kong maramdaman nila na hindi ako pabigat sa pamamahay na yon. Na may silbi ako sa bahay nila.
na mahal ko si Art ng totoo. Pero kahit anong gawin ko, Mama Mia, pakiramdam ko hindi pa rin sapat. Hanggang dumating yung gabi na hindi ko makakalimutan habang buhay. Yung gabing akala ko dun na magtatapos ang paninirahan ko sa bahay nila. Birthday yun ng isa kong ka-workmates. Pagkatapos ng shift namin ay nagyaya siya ng simpleng inuman sa isang resort bar. Ayoko sana. Pagod ako. And honestly, hindi naman talaga ako palainom. Pero ka-close ko yung celebrant, Mama Mia. Isa siya sa mga unang naging kaibigan ko sa trabaho. Kaya sumama ako. Nagpaalam ako kay Art bago ako umalis. Sige mahal, text mo na lang ako kapag uuwi ka na para masundo kita ha. Sabi niya habang inaayos ang buhok ko. Ngumiti lang ako. Isang drink lang ako, promise. Napatawa siya. Alam mo, yan ng mga linyahan ng mga taong nalalasing. Hindi ko alam na tama pala noon ang boyfriend ko. Pagdating namin sa resort bar ay maingay na agad. May music, may videoke, may ilaw na kulay violet at blue na paikot-ikot. May amoy ng grilled food at beer sa hangin. At dahil sweldo week noon, halos lahat ng tao good mood. Nung una okay lang. Isang baso lang hawak ko habang nakikinig sa kwentuhan nila. Tapos may nagsalin ulit sa basong yon. Sige na, birthday ko naman, Vicky. Sige, isa pa. Hanggang sa hindi ko na namalayang umiinit na ang mukha ko. Mas gumagaan na ang pakiramdam ko. Mas madali na akong tumawa. Yung simpleng joke, parang sobrang nakakatawa na sa akin. Hanggang sa napansin kong medyo hilo na ako, Mama Mia. Tiningnan ko noon ang cellphone ko. 10:57 p.m. May missed call galing kay Art. Maya-maya ay tumawag ulit siya. Hello? Sabi ko habang natatawa pa dahil may kumakanta ng sintonado sa videoke. Mahal, sorry hindi kita masusundo. Ano? May problema kasi sa inventory ng restaurant. May kulang na stocks. Kahit medyo lasing na ako noon ay naiintindihan ko naman ang sinasabi ng boyfriend ko. Okay lang. Pero susunduin ka raw ni Mama. Biglang parang nahimasmasan ako at nawala ang kalasingan ko, Mama Mia. Ha? Paalis na siya, huwag kang mag-alala. Sa sobrang hilo ko, hindi ko na napag-isipan ng maayos. Okay. Pagbaba ko ng tawag, tsaka lang ako kinabahan. Si Tita Julia? Siyang susundo sa akin? Sa ganitong itsura ko? Patay. Bandang mga 11:45 p.m., may nag-text sa akin. Nandito na ako. Paglabas ko ng resort bar ay tumama agad sa mukha ko yung malamig na hangin ng gabi. At doon ko siya nakita, nasa parking area. Nakatayo sa tabi ng sasakyan. Nakapajama lang siya at cardigan. Walang make-up, pero mukhang elegante pa rin. Halata mo sa mukha niya na may kaya nga talaga sa buhay. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin. At dun ko na-realize, shucks, lasing na lasing pala ako. Paglakad ko palapit sa kanya ay halos matisod pa ako. Mabilis niya akong inalalayan. Hindi siya nagsalita, hindi rin naman siya galit. Kaya mas nakakahiya tuloy, Mama Mia. Sorry po, bulong ko. Tumango lang siya ng bahagya. Binuksan niya ang backseat para sa akin. Pagkaupo ko, dun nagsimulang bumaliktad ang sikmura ko. Una, hilo lang. Hanggang sa biglang uminit yung dibdib ko.
Nanlamig ang kamay ko. At bago ko pa mapigilan, bigla akong napasubsob sa upuan at nagsuka na ng todo. Lahat yata ng kinain at ininom ko ay lumabas. Narinig ko pa yung tunog ng suka na tumapon sa leather seat. Yung amoy, yung init, at yung malaking kahihiyan. Diyos ko, nanginginig kong sabi. Pakiramdam ko noon ay gusto ko na lang mamatay sa sobrang pagkapahiya. Hindi ako makahinga ng maayos habang tuloy-tuloy lang ang pagsusuka ko. At sa isip ko, iisa lang ang tumatakbo noon, Mama Mia. Eto na. Eto na yung gabing tuluyan na niya akong huhusgahan. Yung gabing sasabihin niyang hindi ako bagay sa anak niya. Yung gabing mapapatunayan kong tama pala lahat ng insecurities ko. Nanginginig akong napasandal habang umiiyak na sa hiya. Sorry po talaga. Akala ko sisigawan niya ako. Akala ko magagalit siya. Akala ko pabababain niya ako ng sasakyan. Pero ang sumunod niyang ginawa ay ang isang bagay na kailanman ay hindi ko inaasahan. At yun nga ang tuluyang nagpabago sa tingin ko kay Tita Julia. Nakatulala lang ako noon habang nanginginig sa backseat. Pakiramdam ko umiikot pa rin yung buong sasakyan kahit nakahinto naman kami. Yung amoy ng suka, halo sa beer at kinain kong pulutan ay kumalat sa loob ng kotse. Nararamdaman ko pang may tumutulo sa baba o sa baba ng baba ko at sa uniform kong suot. At sa totoo lang, hindi ko na alam kung saan ako lulugar sa sobrang hiya. 27 years old na ako pero pakiramdam ko ay isa akong batang napariwara sa kalye. Tahimik lang si Tita Julia. At yun yung mas nakakatakot. Hindi siya sumisigaw, hindi siya napamura, hindi siya nagdabog. Yun bang normal na reaksyon na ine-expect mo kapag may nagsuka sa mamahaling sasakyan mo? Wala siyang ganun, Mama Mia. Narinig ko lang ang mahinang pagbuntong hininga niya bago niya binuksan ang compartment sa harap. Kumuha siya ng tissue. Marahan siyang lumapit sa akin mula sa front seat. Tingala ka ng konti. Mahina niyang sabi. Habang hindi ko agad na process yung sinabi niya, ay nakatulala lang ako habang umiiyak. Ma'am, sorry po talaga. Tingala ka muna. Hindi galit yung boses niya. Pagod pero hindi galit. Dahan-dahan niyang pinunasan yung gilid ng labi ko na may suka pa. At doon ako mas lalong naiiyak. Kasi bakit siya mabait? Di ba dapat nandidiri siya sa akin? Hindi ba dapat pinandidirihan niya ako? Pasensya na po, hikbi ko. Hindi mo naman ginusto yan. Pero nadumihan ko po yung sasakyan niyo. Malilinis rin yan. Pero ako, pakiramdam ko hindi ako malilinis ng kahit anong sabon sa kahihiyang sinapit ko. Habang nagdadrive siya pa uwi, hindi ako makatingin sa rear view mirror dahil natatakot akong makita yung ekspresyon niya. Baka disappointment, baka inis, baka awa. At ayokong makita ang alinman doon. Tahimik lang ang buong biyahe. Ang tanging naririnig ko lang ay yung mahinang tunog ng aircon at yung ulan sa labas na unti-unti nang lumalakas. Paminsan-minsan napapapikit ako dahil sa hilo. At bawat pagising ko nakikita ako si Tita Julia na steady lang na nagmamaneho. Parang walang nangyaring nakakahiya sa loob ng sasakyan niya. Pagdating namin sa bahay, gusto kong mauna nang bumaba para ako nang maglinis. Pero pagbukas ko pa lang ng pinto ay muntik na naman akong mapasubsob. Mabilis niya akong sinalo. Dahan-dahan lang. Sorry po. Hindi ka ba talaga napapagod sa kakasorry mo?
Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung imagination ko lang ba pero parang may konting lambot sa boses niya. Pagpasok namin sa bahay ay tahimik na. Patay na halos lahat ng ilaw maliban sa kitchen light. Wala pa rin si Art. Siguro nasa restaurant pa. Nahihiya akong tumapak sa tiles dahil pakiramdam ko noon ang dumi-dumi ko. Teka lang, sabi ni Tita Julia. Iniwanan niya ako sandali sa sala. Pagbalik niya, may dala na siyang bimpo at isang basong tubig. Oh, inom ka muna. Nanginginig kong tinanggap yung baso. Habang umiinom ako, hindi ko mapigilang mapaiyak ulit. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin. At sa unang pagkakataon simula nung tumira ako sa bahay nila, pakiramdam ko totoong nakikita niya na ako. Hindi bilang girlfriend ng anak niya. Hindi bilang kahera. Hindi bilang bisita, kundi bilang tao. Takot na takot ka sa akin, no? Tanong niya bigla. Nabulunan pa ako halos sa tubig na iniinom ko. Hindi po. Alam mo, mahirap magsinungaling kapag lasing. Napahiya ako lalo. Hindi ako nakasagot. Umupo siya sa tapat ko. Simple lang ang pananamit niya pero may dating pa rin. Yung tipong kahit bagong gising, mukhang maayos na. Unlike me na siguradong mukha na akong basahan sa pagkakataon na ito. Ayaw mo sa akin. Bulong ko bago ko pa napigilan ang sarili ko. Napakunot noo siya. Saan mo naman nakuha yan? Hindi niyo po kasi ako kinakausap. Tahimik lang siya. Kaya tuloy-tuloy na lumabas lahat ng matagal ko nang kinikimkim sa dibdib ko. Pakiramdam ko po, hindi niyo po ako gusto para kay Art. Hindi siya agad sumagot. At habang tumatagal yung katahimikan ay mas lalo akong kinakabahan. Hanggang sa huminga siya ng malalim. Vicky, alam mo ba kung bakit hindi ako masyadong lumalapit sa'yo? Umiling ako. Dahil natatakot ako. Parang ako naman yung hindi nakaintindi ngayon sa kanyang sinabi. Kayo po? Natatakot? Ngumiti siya, pero tipid na ngiti iyon. Yung tipong ngiti na may halong lungkot. Si Art lang ang anak ko. Lumaki siyang sobrang mapagmahal. Kapag nagmahal yan, todo. Tahimik akong nakinig. Tumikim siya bago tumingin sa mesa. At ilang beses ko na siyang nakitang masaktan. Hindi ko alam na may dating relasyon pala si Art na sobrang nakaapekto sa pamilya nila. Hindi niya yon masyadong kinukwento sa akin. Yung ex niya bago ikaw, halos ubusin ang anak ko. Ginamit siya sa pera. Niloko siya. Pinahiya pa siya publicly. Nung pinili nung babaeng yun, ang kanyang pinalit sa anak ko. Naramdaman kong bumigat ang dibdib ko, Mama Mia. Hindi ko alam yun. After noon, natakot na ako sa lahat ng babaeng lalapit sa anak ko. Hindi ko alam kung bakit biglang nanikip ang lalamunan ko sa mga sinabi niya. Akala ko po, minamata niyo po ako dahil kahera lang ako. Napailing siya. Hindi kita minamaliit dahil cashier ka. Tumingin siya ng diretso sa akin. At hindi kita kinausap ng madalas kasi ayokong masyado kang mahalin agad. Parang may kung anong kumirot sa dibdib ko, Mama Mia. Dahil alam mo, Vicky, kapag nasaktan ulit si Art, madadamay na naman ako. Mahina niyang dagdag. Hindi ko na namalayang tumutulo na pala ang luha ko, Mama Mia. Siguro ganun talaga, no? Kapag lasing ka, nagiging emosyonal ka. Sa loob ng 6 na buwan, mali pala lahat ng iniisip ko.
Hindi pala siya malamig dahil ayaw niya sa akin. Takot lang pala siyang masaktan ulit yung nag-iisa niyang anak. Tsaka Vicky, nahihiya rin ako sa'yo. Napakunot noo ako. Bakit po? Mas close kayo ni Art? Ako kasi hindi expressive. Napatawa pa siya ng bahagya. Hindi ako marunong makipag-close kahit sa sarili kong anak. Hindi ko alam kung bakit sobrang bigat pakinggan nun. Kasi totoo, may mga tao talagang hindi marunong magpakita ng pagmamahal kahit na meron naman. Tahimik kaming dalawa sandali hanggang sa bigla kong naalala yung suka sa sasakyan. Nanlaki ang mga mata ko. Ay nako, yung kotse! Bigla siyang natawa. Unang beses kong narinig tumawa si Tita Julia. At hindi simpleng tawa, kundi yung totoong tawa talaga. Matulog ka muna, bukas mo na problemahin yon. Pero ako po maglilinis. Vicky, kotse lang yun. Mas importante na okay ka. Ewan ko ba Mama Mia, pero sa simpleng sentence na yun, parang may parte ng puso kong matagal nang nakakunot ang biglang lumuwag at dumiretso. Bandang 2:00 na yata ng madaling araw nang dumating si Art. Nagising ako dahil may marahang humawak sa buhok ko. Pagmulat ko nakita ko siyang nakaupo sa gilid ng kama habang nakatitig sa akin. Hey, mahina niyang sabi na pagod ang itsura. Sorry, agad kong sabi. Napabuntong hininga siya habang natatawa ng mahina. Sabi ni Mama, parang bininyagan mo raw yung kotse ah. Napatalukbong ako ng kumot sa sobrang hiya. Tumawa siya, pero maya-maya ay naging malambing ulit ang ekspresyon niya. Okay ka lang ba? Tumango ako. Galit bang mama mo sa akin? Galit? Oo. Bigla siyang napangiti ng kakaiba, parang amused. Vicky, alam mo ba anong una niyang sinabi sa akin pag uwi ko? Umiling ako. Sabi niya, mukhang mahal ka talaga ng girlfriend mo. Kahit lasing, pangalan mo pa rin hinahanap. Sabi ni Art habang nakangiti. Parang may mainit na kung anong kumalat sa dibdib ko. Tsaka alam mo ba, first time kitang narinig na ikwento ni Mama ng ganon. Anong ganon? Tanong ko. Yung parang concern siya. Hindi ko alam kung bakit, kung dala pa rin ba ng alcohol sa katawan ko o emosyonal na rin talaga ako masyado. Dahil gusto ko na namang umiyak ulit. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil buong akala ko, kinakaya ko lang tumira sa bahay nila. Hindi ko alam na unti-unti na pala akong tinatanggap. Kinabukasan, gusto ko na lang talagang lamunin ako ng lupa ng tuluyan. Pagmulat ko pa lang ng mata ay ramdam ko agad yung sakit ng ulo ko. Yung tipong parang may drum line sa loob ng utak mo na walang tigil sa kakapalo. At kasabay nun, bumalik lahat ng alaala kagabi. Yung resort bar, yung pagsusuka ko sa kotse, at yung pag-iyak ko sa harap ni Tita Julia. Napatalukbong ako ng unan sa mukha ko. Narinig ko ang natawa si Art mula sa may pintuan. Nakatayo siya roon habang may hawak na tray. May lugaw, tubig at gamot. Good morning, girlfriend kong lasinggera. Tumigil ka nga, ungol ko habang nakapikit pa rin. Lumapit siya at umupo sa gilid ng kama. Tara, kain ka muna. Ayoko, nahihiya akong lumabas. Umalis na si Mama, pumunta na ng restaurant. Bahagya akong napamulat. Talaga? Oo, kanina pa. Parang nabunutan ako ng tinik kahit papaano.
Pero maya-maya pa ay bumalik ulit ang kaba ko. Art, galit ba talaga mama mo? Hindi nga. Baka sinasabi mo lang yan na. Mahal, kung galit si mama sa'yo, hindi ka nun aalagaan kagabi. Sabi niya habang tumatawa. Natahimik ako. Kasi hanggang ngayon hindi pa rin nagsisink in sa akin ang lahat ng nangyari. Si Tita Julia, yung taong akala ko ayaw sa akin, siya pa talaga yung nagpunas ng suka ko. Siya pa yung nag-alaga sa akin. Na parang baliktad sa lahat ng ini-expect ko. Anong ginawa ko kagabi? Kinakabahan kong tanong. Ngumisi si Art at dun ako kinutuban. Art! Wala naman. Arte! Kumalakhak siya. Tinanong mo si mama kung ampun ba daw ako. Nanlaki ang mga mata ko. Ano? Oo. Bakit ko naman gagawin yun? Sabi ko na napaupo bigla kahit umiikot pa ang ulo ko. Ewan ko sa'yo. Sabi mo kasi daw imposible na sobrang bait niya kagabi. Kaya baka hindi talaga siya yung tunay kong nanay. Natatawa niyang sabi. Napahawak ako sa noo ko. Diyos ko. At lalo pa akong napahiya nang tumawa si Art. Tapos alam mo ba, niyakap mo pa siya. Art, tumigil ka na. Hindi pa tapos. Marami pang kwento. Ayoko nang marinig. Sabi mo pa nga raw. Tinakpan ko na ng una ng mukha ko habang tawang-tawa siya. Gusto ko na talagang mawalan ng alaala. O siya, sige, kain ka na. Natatawa pa rin siyang iniabot sa akin yung tray ng lugaw. By the way, kinabahan ako. Ano? Pinagluto ka ni mama? Natigilan ako. Ha? Totoo. Napalunok ako. Hindi ko alam kung bakit parang simpleng sentence lang yun pero ang laki ng epekto sa akin. Kasi sa loob ng 6 na buwan, never pa akong pinagluto ni Tita Julia. Tahimik akong kumakain habang ang daming tumatakbo sa isip ko. At habang tumatagal, mas lalo kong nare-realize kung gaano ako ka-judgmental sa kanya. Hindi ko man sabihin ng direkta pero hinusgahan ko rin talaga siya. Inisip kong mata pobre siya, malamig, mapangmata. Hindi ko man lang naisip na baka may sarili rin siyang dahilan kung bakit gano'n na lang ang pakikitungo niya sa akin. Mga bandang tanghali ay bumaba ako para magkape. Tahimik ang bahay. Yung 2 kasambahay ay nasa likod. Yung isa naglilinis habang yung isa ay naglalaba. Si Art nasa restaurant. At ako kinakabahan pa rin. Pagpasok ko sa kitchen, agad kong naamoy yung nilulutong garlic at butter. At dun ko siya nakita. Si Tita Julia. Nakatayo sa harap ng stove habang nagluluto. Simple lang yung buhok niya, nakatali. Simple lang din yung suot niya. Walang kaarte-arte. Pero ang weird, parang first time ko talaga siyang tinitigan ng maayos. Hindi bilang mama ng boyfriend ko, kundi bilang babae rin. Bigla akong nahiya ulit. Good afternoon po, sabi ko. Lumingon siya at sa unang pagkakataon, siya yung unang ngumiti. Mababa na ba ang over mo? Parang muntik na akong maiyak sa simpleng tanong na yon. Opo. Sige tara, kain na. Okay lang po ako. Naluto ko na yung sopas. Favorite ko ang sopas, Mama Mia. Hindi ko maalala kung nasabi ko ba yun kay Art dati. Tahimik akong umupo habang siya nagsasali ng pagkain. At habang ginagawa niya yun, napansin kong may maliliit na wrinkles na sa kamay niya. Yung tipong halatang sanay siya sa trabaho. Hindi pala siya yung babaeng puro utos lang.
May bakas ng pagod sa katawan niya. Alam mo, Art told me na cashier ka na raw since 20 years old ka pa. Tanong niya habang nakatalikod. Opo, totoo po yun. Hindi ka na nag-college? Napababa ako ng tingin. Hindi ko na po kasi kinaya. Tumango lang siya. Walang judgment, walang sarcastic comment. Kaya tuloy ako na mismo ang nagkwento. Na-stroke po kasi ang papa ko noon. Tapos yung bunso naming kapatid, nag-aaral pa. Hindi ko alam kung bakit komportable akong magsalita sa kanya ngayon. Siguro dahil unang beses niya akong totoong pinapakinggan. Kaya nagtrabaho na lang ako agad. Tahimik lang siya habang nakikinig. Hindi ko po pangarap maging cashier habang buhay. Kaya lang, kailangan eh. Pagkasabi noon ay bigla akong nahiya. Parang masyado akong nag-open up pero maya-maya lang ay nagsalita siya. Alam mo bang crew lang din ako dati? Napatingin ako agad sa kanya. Kayo po? Ngumiti siya ng bahagya. Oo, fast food crew. Graveyard shift pa. Parang hindi ako makapaniwala. Sa isip ko kasi ay lumaki na siyang mayaman pero mali pala ako. Nakilala ko ang papa ni Art nung maliit pa lang ang karinderya namin. Unti-unti siyang nagkwento habang kumakain kami. Kung paano raw silang nagsimula sa maliit na pwesto. Kung paano silang halos matulog noon sa restaurant. Kung paano silang umutang para makapagpatayo ng kanilang unang branch. At one point, naging tigda 2 oras na lang ang tulog ko sa araw-araw. Natatawa niyang sabi. Tahimik akong nakikinig at habang tumatagal ay mas lalo kong naiintindihan kung bakit ganun siya. Hindi siya cold. Pagod lang siya sa buhay. Sanay siyang kinikim-kim ang lahat. Minsan kasi, kapag sobrang tagal mo ng matatag, nakakalimutan mo ng magpakita ng lambing. Mahina niyang sabi habang nakatingin sa tasa ng kanyang kape. Parang may kumurot sa puso ko kasi naaalala ko ang mama ko. Hindi rin siya expressive, pero alam kong mahal niya kami. Bigla akong na-realize na baka ganun din si Tita Julia. Hindi siya showy, pero nagmamahal siya sa paraang kaya niya. Tahimik kaming kumain sandali hanggang sa bigla siyang nagsalita ulit. Alam mo ba, Vicky? Hindi kita minamaliit. Actually, naiinggit nga ako sa'yo minsan eh. Sabi niya habang ngumiti ng mahina. Napakurap ako, Mama Mia. Ha? Kasi ikaw kayang-kaya mong mahalin si Art ng simple. Hindi mo siya tinitingnan bilang negosyo. Hindi mo siya ginagawang investment. Hindi ka humihingi sa kanya ng kung ano-ano. Kung tutusin, kung gugustuhin mo, pwede ka namang humingi ng kung ano-ano sa anak ko. Sa pagmamahal niya sa'yo, alam kong ibibigay niya yon. Pwede kang tumigil sa pagtatrabaho mo para siya nang magsustento sa'yo at sa pamilya mo, pero hindi mo ginawa. Mama Mia, 3 araw matapos yung gabing nagsuka ako sa sasakyan ni Tita Julia, pakiramdam ko ay parang gumaan ang lahat sa bahay. Hindi naman biglang naging sobrang close agad kami. Hindi rin kami naging parang mag-best friends overnight. Pero may nagbago. Yung dating sobrang lamig na katahimikan sa pagitan namin, naging komportable. Minsan tatawagin niya ako kapag kakain na. Minsan tatanungin niya ako kung kumusta ang trabaho ko. At minsan kapag gabi at sabay kami sa kitchen, siya yung unang nagkukwento. Simple lang, pero para sa akin malaking bagay na yon. Parang unti-unti akong humihinga ng maluwag sa bahay na dati, pakiramdam ko ay kailangan kong tipirin ang bawat galaw ko.
At mas lalo kong na-appreciate si Art dahil never niyang pinaramdam sa akin na nasa mababa ako. Kapag may mga family gathering sila, proud pa siyang pinapakilala ako sa mga bisita at mga kamag-anak nila. This is Vicky, girlfriend ko po. Yun ang sinasabi niya lagi, hindi sa nahihiyang tono. Hindi yung tono na parang napipilitan lang siyang ipakilala ako, kundi talagang proud. Minsan nga naiisip ko, ano bang ginawa kong tama para mahalin ako ng ganito ng lalaking ito? Pero siguro ganun talaga, kapag masaya ka, may isang bagay na darating para ipaalala sa iyong huwag kang masyadong kampante sa buhay. Sunday noon, Mama Mia. Family day kaya busy ang restaurant dahil maraming reservations. Dahil day off ko naman ay tumutulong ako sa kitchen area para magbalot ng mga take-out orders habang si Art ay nagmamando sa dining area. Si Tita Julia naman ay nasa office sa second floor kasama yung tita ni Art na bagong dating galing ibang bansa, si Tita Sandra. Hindi kami close. Actually, sa unang tingin pa lang niya sa akin noon, ramdam ko nang hindi niya ako gusto. Yung klase ng tingin na mula ulo hanggang paa na para bang sinusukat ka. Parang kahit wala kang sabihin or wala siyang sabihin sa'yo, naririnig mo na sa isip mo yung, yan na yun? Pero Mama Mia, sabi ko sa sarili ko, eto ka na naman, Vicky. Nanghuhusga ka na naman. Baka mali na naman ang assumption mo. Mama Mia, habang naghahanda ako ng mga utensils sa storage room malapit sa office, ay hindi ko sinasadyang marinig ang usapan ni na Tita Julia at Tita Sandra. Hindi ko talaga sana intensyong makinig pero bigla kong narinig ang pagbanggit ng pangalan ko. Kaya ikaw talaga, Julia? Bilib ako sa'yo. Ang bait mo masyado. Boses ni Tita Sandra. Tahimik lang si Tita Julia. Kung ako sa'yo, hindi ako papayag na ganyang babae lang ang mapangasawa ni Art. Yung katulad lang ng Vicky na yan. Nanlamig ang kamay ko, Mama Mia. Hindi ko alam bakit hindi ako agad umalis. Siguro dahil may parte din sa akin na gustong malaman kung ano ba talaga ang totoong tingin nila sa akin. Anong masama kay Vicky? Mahinahong tanong ni Tita Julia. Napangiti ako. Hindi galit yung tono niya pero seryoso. Ano? Anong masama? Sigurado ka ba, Julia? Cashier lang yung babaeng yan. And ang dinig ko, hindi nga yan nakatapos ng college. Walang degree. Walang connections. Walang future. Hindi ka ba natatakot na ginagamit lang kayo ng babaeng yan para makaahon? Mama Mia, parang may dahan-dahang humihiwang kutsilyo sa dibdib ko habang nakikinig ako. Alam ko namang may mga taong ganun talaga ang tingin sa akin, lalo na kapag malaman nila kung gaano kalaki ang agwat ng buhay naming dalawa ni Art. Pero iba pala kapag narinig mo ng direkta. At aminin mo na, hindi siya bagay kay Art. Bukod sa mayaman si Art, pobre lang siya. Ihamak naman na ang gwapo-gwapo ng pamangkin ko para sa babaeng yun. Napapikit ako habang hawak ko yung mga plastic utensils para sa deliveries. Hindi ko na malayang nanginginig na pala ang kamay ko. Art can do better at alam mo yan. Nadinig kong dagdag ulit ni Tita Sandra. Tahimik, sobrang tahimik. At sa katahimikang yun ay pakiramdam ko na confirm lahat ng insecurities ko. Kasi hindi agad sumagot si Tita Julia. Hindi niya ako dinipensahan kaagad. At doon ako tuluyang nadurog kasi siguro totoo naman.
Ano nga ba talaga ang may pagmamalaki ko? Cashier lang ako, hindi graduate, hindi mayaman, at lalong hindi eleganteng babae. Oo nga, nanggaling din sa hirap si Tita Julia, pero sabay naman silang nagsikap ng asawa niya. Hindi katulad sa aming dalawa ni Art na nakaangat na siya bago pa man ako dumating sa buhay niya. Baka nga kapag tumabi ako sa mga babae sa mundo ni Art, magmukha lang akong extra. Mabigat ang dibdib kong tumalikod na sana para umalis. Pero biglang nagsalita si Tita Julia. At doon ako natigilan. Alam mo Sandra, yan din yung sinabi mo sa akin noon, 'di ba? Kalmado niyang sabi. Tahimik ulit. Nung naging kami ng asawa ko, nung pinsan mo, parang ako yung nawalan ng hininga sa sinabing yun ni Tita Julia, Mama Mia. Hindi ba't sabi mo noon, crew lang ako, na hindi ako bagay sa pinsan mo kasi kahit di naman sila kasing yaman dati. Ng status niya ngayon, may degree naman siya kumpara sa akin. Hindi ko marinig ang sagot ni Tita Sandra. Pero si Tita Julia dire-diretso lang. At alam mo bang hindi ko kinakalimutan yon? Kasi alam ko yung pakiramdam na minamaliit. Mahina lang ang boses ni Tita Julia. Pero matatag. Parang gusto kong umiyak habang nakatayo ako sa likod ng pinto. Hindi perfect si Vicky, totoo yun. Pero mabuti siyang tao. Mahal niya si Art ng totoo. At bilang nanay, yun ang pinaka-importante sa akin. Kaya ng anak ko ang maghanap buhay. Kaya ng anak ko ang palaguin ang isang negosyo. Kaya siya nang bahala sa aspetong yun. Ang kailangan niya, yung isang babaeng totoong magmamahal sa kanya. Julia naman, wag mo akong turuan, Sandra, kung sino ang tatanggapin ko sa bahay ko. First time kong marinig na maging ganun katigas ang boses ni Tita Julia. At saka mas pipiliin ko ang babaeng marunong magtrabaho kaysa sa babaeng may degree nga, maganda nga, pero wala namang malasakit. Mama Mia, ang kasunod nun ay katahimikan. Sobrang tahimik. At ako, hindi ko mapigilan ang sarili ko. Tahimik akong umalis sa storage room habang pinipigilang umiyak. Hindi dahil nasaktan ako, kundi dahil first time sa buhay ko na may isang taong pinaglaban ako kahit wala ako sa harapan niya. Kinagabihan, tahimik lang ako habang naghuhugas ng plato sa kitchen. Hindi ko sinabi kahit kanino yung mga narinig ko. Pero siguro halata sa mukha ko kasi maya-maya lang ay lumapit si Tita Julia. Alam mo, mukha kang nakikipag-break. Naguhugas ka lang naman ng plato. Napatawa ako ng mahina kahit na iiyak na. Napansin niya agad yun. Wait, totoo bang umiiyak ka? Umiling ako agad. Hindi po. Sinungaling. Tahimik lang ako hanggang sa kusa ng tumulo ang luha sa mga mata ko. Nataranta pa siya ng bahagya. Uy, bakit? Anong nangyari, Vicky? Napailing ako habang tumatawa ng mahina. Sorry po. Sorry? Bakit ka nagsusorry? Hindi ko alam kung bakit lalo akong naiiyak habang nakatingin sa kanya. Kasi po, narinig ko po yung usapan ninyo ni Tita Sandra kanina. Natigilan siya. At halatang na-realize niya agad kung alin doon sa usapan nila ang narinig ko. Napabuntong hininga siya. Masyado talagang madaldal yung pinsan ng asawa ko. Tita, bakit niyo po ako dinedepend? At bakit naman hindi? Totoo naman yung sinasabi niya, tita eh. Bigla siyang napasimangot. Ano ang totoo doon? Na hindi kami bagay ni Art?
Alam mo, Vicky, masyado mo yatang minamaliit yung sarili mo. Hindi ako nakasagot kasi matagal ko nang ginagawa yon. Matagal ko nang kinukumbinsi ang sarili ko na maswerte lang ako dahil mahal ako ni Art. Na baka isang araw ay matauhan din siya at ma-realize niyang marami pang mas better sa akin. Pero si Tita Julia, diretso niya akong tiningnan. At saka Vicky, ang tunay na sukatan ng babae ay hindi sa kung ano ang naabot niya o kung ano ang trabaho niya, kundi sa kung paano siya magmahal. Tuluyan akong napaiyak at first time yan nakap ako ni Tita Julia. Mahigpit, mainit na para bang tunay ko siyang nanay. At kung hindi mo nakikita yung value mo, kami na muna ang maniniwala para sa'yo. Hindi ko na napigilang mapahagulgol sa balikat niya. Kasi minsan pala, Mama Mia, ang pinakamatinding insecurities natin, hindi kailangan ng sermon. Ang kailangan lang ay isang taong magpapaalala na mahalaga tayo, na meron tayong value at meron tayong worth. At hindi tayo basta-basta lang na sumulpot sa mundong ito. Pagkatapos ng gabing yun, parang tuluyan ang nagbago ang lahat sa pagitan namin ng nanay ng boyfriend ko. Mama Mia, yung dating pakiramdam kong nakikitira lang ako sa bahay nila, ay unti-unting napalitan ng pakiramdam na may totoong lugar ako doon. Minsan kapag sabay kaming nagkakape sa umaga, siya na mismo ang nagyayaya sa akin. Vicky, tikman mo nga itong bagong timpla ng coffee beans. Minsan tatawagin niya ako habang nanonood siya ng mga cooking videos. O tingnan mo to, kaya mo bang lutuin to? At minsan kapag late na akong umuuwi galing trabaho, may nakaimpake ng pagkain sa mesa para sa akin. Simple lang pero para sa taong lumaki na sanay mag-isang lumalaban, malaking bagay na maalala ka. Mas lalo ko ring nakita kung gaano kamahal ni Art ang mama niya. At kung gaano pala sila magkahawig. Parehong hindi showy pero parehong maalaga. Isang gabi habang nag-aayos kami ng stocks sa likod ng restaurant, napansin kong tahimik si Art. Usually kasi madaldal siya kapag kaming dalawa lang. Pero nang gabing yun, parang may iniisip siyang malalim. Okay ka lang? Tanong ko habang nagbibilang ng mga canned goods. Tumango siya pero hindi sumagot. At dun ko naramdaman yung kaba. Art. Huminga siya ng malalim bago umupo sa isang monoblock chair. Mahal, sabi niya. Yung tono niya ay yung klase ng tono na alam mong may mabigat siyang sasabihin. May offer sa akin sa Maynila. Natigilan ako. Anong offer? Partnership. Parang unti-unting lumamig ang paligid ko. Sabi niya may college friend daw siya na magbubukas ng malaking restaurant branch sa Manila at gusto siyang kunin bilang maging managing partner. Mas malaking income, mas malaking opportunity, mas malaking future. Dapat ay matuwa ako, pero ang una kong naramdaman ay takot. Kailan? Mahina akong tanong. Within 3 months? Napababa ako ng tingin sa hawak kong listahan. 3 months. Ibig sabihin aalis siya dito. Aalis siya ng bahay nila at malamang hindi niya ako maisasama agad. Kasi syempre, may trabaho din naman ako. Parang may mabigat na humarang sa dibdib ko. Hindi ka masaya, no? Tanong niya. Masaya ako. Mabilis kong sagot pero pareho naming alam na hindi totoo yon. Lumapit siya sa akin. Mahal, alam mo Art, malaking opportunity yan. Pero, napakagat ako sa labi ko. Ayokong sabihin.
Ayokong maging selfish, pero maya-maya ay kusa ring lumabas sa bibig ko yung totoo. Hindi tayo pareho ng mundo, Art. Napapikit siya agad na parang napagod dun sa sinabi ko. Vicky, hindi Art. Totoo naman. Kapag nasa Manila ka na, makakakilala ka ng babaeng mas babagay sa'yo. Tumigil ka nga. Art, Vicky, ikaw ang mahal ko. Diretso niyang sabi na tila wala talaga siyang ni katiting na pag-aalinlangan. Pero minsan kahit gaano ka kasigurado o kahit gaano kasigurado ang isang tao sa'yo, kapag mababa ang tingin mo sa sarili mo ay mahirap o mahihirapan kang paniwalaan yon. Kaya mo bang sumugal sa akin? Tanong ko bigla. Napakunot noo siya. Anong ibig mong sabihin? Kapag dumating yung point na kailangan mong pumili between sa future mo at sa akin. Tahimik siya, Mama Mia, at kahit ilang segundo lang yon ay parang isang oras na sa pakiramdam ko. Hindi dahil mali ang sagot niya, kundi dahil nakita ako sa mga mata niya yung takot. Takot na mawalan, takot na magkamali, takot na masaktan ako. At doon ko na-realize, hindi lang pala ako yung insecure, pati din pala siya. Kinabukasan, hindi ko maiwasang maging tahimik. Habang nasa counter ako ng trabaho ko ay paulit-ulit kong naiisip yung Maynila. Mas malaking buhay, mas maraming tao, mas malaking mundo. At ako, cashier pa rin. Pag-uwi ko ng bahay ay nadatnan kong mag-isang nakaupo si Tita Julia sa terrace habang umiinom ng tsaa. Oh, parang may namatay dyan sa mukha mo ah. Sabi niya at agad akong pinaupo. Napatawa ako ng mahina. Anong problema? Hindi ko alam kung bakit mas madali nang magsabi sa kanya ngayon. Siguro dahil naramdaman ko na hindi na niya ako huhusgahan. May offer po kasi kay Art sa Maynila. Tahimik siyang nakinig. Takot ka? Tumango ako. Bakit? Kasi baka iwan niya po ako. Diretso kong sinabi. Ayoko nang magpanggap. At imbis na kontrahin ako agad ay humigop muna siya ng tsaa. Alam mo bang muntik na rin kaming maghiwalay ng asawa ko noon? Kayo po? Oo. May opportunity rin noon sa Cebu. Gustong-gusto niyang umalis. Ako naman ayoko. Anong ginawa niyo? Ngumiti siya. Nag-away. Natawa ako. Pero pagkatapos noon, na-realize namin na hindi naman trabaho ang totoong problema. Ano pala? Yung takot, Vicky. Kapag mahal mo yung isang tao, natatakot kang maiwan. Parang may kung anong bumara sa lalamunan ko. Kaya wag mong gawing kaaway si Art dahil lang takot ka. Pero paano po kapag napagod siya sa akin? At bakit naman siya mapapagod sa'yo? Dahil hindi ko kayang masabayan yung mundo niya. Vicky, hindi mo kailangang maging mayaman para mahalin ka. Hindi ako nakasagot, Mama Mia, kasi kahit ilang beses kong marinig yun, may parte pa rin sa akin na hirap iyong paniwalaan. Alam mo ba kung bakit mahal ka ng anak ko? Umiling ako. Kasi ikaw ang pahinga niya. Kapag umuuwi si Art galing trabaho, ikaw ang una niyang hinahanap. At bilang nanay, yun lang naman talaga ang gusto ko. Yung may taong magpapatahimik at magpaparelax sa pagod kong anak. At tuluyan na nga akong napaiyak sa sinabi niya, Mama Mia. Dumating ang mga sumunod na linggo na puno ng pag-iisip.
Minsan excited si Art sa Maynila. Minsan naman tahimik lang siya. Minsan ako naman yung lumalayo dahil sa takot. Hanggang isang gabi ay nag-away kami. Unang malaking away namin yon. Nakakapagod kang kumbinsihin na mahal talaga kita, Vicky. Halos pasigaw na sabi ni Art. Tahimik lang akong umiiyak. Kasi baka isang araw magsawa ka na lang sa akin. Sabi ko. Magsawa? Bakit? Kasi mahirap ako. Hindi ko kayang makipagsabayan sa mundo mo. Pagkasabi ko noon ay parang ako mismo ang nagulat. Tahimik lamang siya. Sobrang tahimik at maya-maya ay mahina siyang napatawa. Hindi dahil natatawa siya kundi ramdam kong nasasaktan siya ng sobra, Mama Mia. Mahal, mahigit 6 na buwan na kitang pinipiling mahalin araw-araw. At hanggang ngayon, iniisip mo pa rin ba na pera ang basihan ko? Napahagulgul ako. Kasi hindi ko alam kung paano aayusin yung insecurity na matagal nang nakabaon sa puso ko. Yung pakiramdam na anytime pwede kang iwan kapag merong mas better na dumating. At doon may kumatok sa pintuan ng silid namin. Si Tita Julia. Nasilip niya siguro kaming nagtatalo ni Art. Tahimik siyang pumasok bago tumingin sa akin. Vicky, noon ay punong-puno ng pagkapahiya ang mukha ko. Sorry po. Pero imbis na sermonan ako ay may inabot siya sa akin. Folder. Napakunot noo ako. Ano po to? Buksan mo. Pagbukas ko, Mama Mia, ay nagulat ako. Hindi ako makahinga ng maayos habang binabasa yun. Savings account. Nasa pangalan ko at may laman. Malaki. Sa isang katulad ko na hindi nakakahawak ng malaking halaga ay sobrang laki nun. Tita, ano to? Yung sweldo mo dito sa bahay. Tuluyan akong natigilan. Ha? Akala mo ba lahat ng pagluluto mo dito? Lahat ng pagtulong mo sa paglilinis, akala mo ba libre yon? Hindi ako makapagsalita. Mahigit 6 na buwan na pala. Lahat ng tinulong ko sa bahay, pagluluto, pag-aasikaso, lahat yun inipon niya. Mama Mia, hindi ko tinanggap yung pera. Alam mo ba na ang gusto kong ituro sa'yo ay ang mag-ipon para sa sarili mo? Pangsimula nyo yan. Nanginginig ang kamay ko. Tuluyan akong napaupo habang umiiyak. Hindi dahil sa pera, kundi dahil buong buhay ko, sanay akong lumabang mag-isa at ngayon, may tao nang nag-iisip sa future ko kahit hindi ko hinihingi. Bakit niyo po ginagawa to, tita? Dahil pamilya ka na. Ngumiti si Tita Julia. Makalipas ang 2 buwan ay hindi itinuloy ni Art yung Manila partnership niya. Nagulat pa ako nun eh. At na-guilty din, Mama Mia. Bakit naman hindi mo yun tinuloy? Ngumiti lang siya habang hawak ang kamay ko. Kasi may mas gusto akong buuin dito. Kalaunan nalaman kong ang balak pala niya ay magtayo ng isang maliit na cafe dun malapit sa pinapasukan ko. At ang gusto niya, kasama ako dun. Ayokong puro trabaho ka lang. Sabi niya sa akin isang gabi habang magkatabi kami sa terrace. Ayoko ring puro trabaho lang ako. Gusto kong mabuhay na kasama ka, Vicky. Mama Mia, naiyak talaga ako dun sa sinabi niya. And exactly 1 year matapos yung gabing nagsuka ako sa sasakyan ni Tita Julia,
ay nakatayo ako sa parehong garahe. Pero this time, may hawak akong susi ng sarili naming maliit na cafe. Katabi ko si Art at si Tita Julia na umiiyak habang kunwari ay inaayos lang ang buhok niya. "Ang arte mo naman, ma," sabi ni Art sa mama niya. "Tumahimik ka nga dyan." Lumapit siya sa akin at bago pa kami pumasok ay mahigpit niya akong niyakap. Yung yakap na matagal kong hinintay nang hindi ko alam. "Proud ako sa iyo, Vicky," sabi niya. Sa ngayon, Mama Mia, ay kasal na po kaming dalawa ni Art. Buntis na rin ako sa unang magiging anak namin. Hindi ko talaga mapigilang mapaiyak kapag naiisip ko yung mga pinagdaanan ko. Minsan pala, yung mga taong akala natin ay huhusga sa atin, ay sila pa pala yung magiging tahanan natin. At minsan ang gabing akala mo sisira na ng buhay mo, yun pa pala yung gabing bubuo ng pamilya na matagal mo nang hinihiling. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia, at naway na-inspire po kayo sa kwento ng pagmamahalan namin. Hindi lang namin ni Art, kundi namin din ni Tita Julia. Maraming salamat po at lubos na nagmamahal, Vicky. Ay, grabe! Inspiring ang kwento ni Ate Vicky. Congratulations sa inyong dalawa ni Art. Naku naman. Diba? Sana all. Makakasabi talaga tayo na sana lahat ng mga mayayaman may kaya sa buhay ay katulad ni Tita Julia. Pero alam nyo, naisip ko habang binabasa ko yung sulat na ito na minsan talaga, tayo rin yung nanguhusgat ng mamaliit sa ating mga sarili, no? Baka nga naman yung mga mayayaman wala naman talagang pake. Pero merong mga ganun. Alam nyo ba yung issue ni Bea Alonzo at ng kanyang mapapangasawa na business tycoon na heir o tagapagmana ng isang green grocery stores? Charot. Alam nyo ba yung kwento na pipirma naman daw si ating Bea mo ng prenup, kaya lang pinabago daw yung prenup. Di ko alam kung totoo ha, ito lang nababasa ko lang talaga online. Pinabago daw yung prenup, nilagyan daw doon na sakali mang maghiwalay itong si Maring Bea mo at yung lalaki kapag nagkatuluyan silang maging mag-asawa at kapag may mga anak sila, yung mga bata ay direkta dun sa side ng lalaki. So, yun daw ata ang inano ni Maring Bea. Kahit naman medyo sabihin na natin baka ma-expire na yung mattress ni Maring Bea niyo dahil mas matanda naman siya sa akin ng I think 2 or 3 years, ganon. Pero, hindi naman ibig sabihin na hindi sila magkakaanak dahil by the help of science at syempre marami silang pera, posible talagang magkaanak silang dalawa. Hindi ko alam kung matutuloy pa ba yung kasal na yan. Anyways, maraming salamat, Vicky, at nawa nga talaga lahat ng mga mother-in-law ay katulad ng mother-in-law mong si Tita Julia. Ayon, kaming lahat ay masayang-masaya para sa inyong mag-asawa at sa pagbabago ng iyong buhay. Grabe naman talaga ito. Nako, sa mga gustong mag-share ng kanilang sariling kwento na mga katulad dito na baka ma-inspire din kami sa kwento nyong yan, mag-email lamang po kayo mamamia.cdo0317@gmail.com. At bago tayo umalis at magpaalam for today's video, mag-hi and hello muna ako sa atin pong mga suking tagapakinig, ang atin pong mga members na laging nandyan para sa atin. Maraming thank you. Hi ako kay Freaky, Mila Raduban, Gail Easy, Maureen Tugab, Maria Elena Abes, Mac Dax, Benson Boyser, Gimaras Girl, Colleen Bueno, Rico Sedanco, Rose Arevalo, Miriam Gutierrez, Marlia Guiana Shane, Christina Aure, Abdullah Wahab, Jasmine Magbanwa, Rosel Macdolor at syempre ang pinakabago nating member na si Alpha Garcia. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagmamahal, panonood, pakikinig, ano namang tawag nyo dyan. At syempre, may ilan din tayong mga subscriber na talagang hindi naman nagsasawa sa atin. Maraming salamat talaga. As in,
I love you all so much. Dahil sa pagmamahal ninyo, araw-araw ninyong pagtingin kung meron bang bagong upload at sa hindi nyo pagsiskip ng ads. Shermaine Lopez, maraming salamat. Christina Season, Alcura Ukit, Hayes Andres, maraming salamat. Present daw siya. Hello din ako kay Ernesto Lapaz, kay Anakenio, maraming thank you. Marieta Yoto, Inconsigna Montalban, La Arnie Lacondazo, Christina Season, Bien Sales, Ma'am Judith McGovern, maraming salamat. Hello din ako kay Wilma Carinan, kay Abigail Tenorio, maraming salamat sa inyo. Hindi natin nabanggit ngayong kwento na ito, baka sa susunod nating kwento, pangalan nyo na ang mababanggit natin. Kaya relax lang kayo dyan. Ako po si Mama Mia. Maraming salamat sa pagmamahal. Mwah! I love you. See you again next time dito lamang sa Dear Mama Mia. Bye! Ingat!